Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Unang araw ng pasukan sa Southern Mindanao, nabulabog ng malakas na lindol. Maraming infrastruktura gumuho. 3 napaulat na patay sa lindol sa Mindanao. Tsunami alert nakataas sa coastal areas. Hindi pagsipot ng 18 Maleta Boys sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ikinadismaya ni Senator Win Gatchalian. Sa MBC TV correspondents, klase at pasok sa trabaho, suspendido rin sa Davao City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Sa MBC TV Sports, Pinay tennis star Alex Ayala, kampiyon sa WTA 125 Birmingham Open. At sa showbiz spotted, Ryan Bang, nilinaw na hindi cheating ang dahilan ng kanilang hiwalayan ng ex-fiancé. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. 3 na ang napaulat na nasawi habang 4 ang sugatan sa Soxargen Region matapos ang pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani. Baka sa mga naiwang pinsala ang lakas ng lindol kung saan ayon sa otoridad ay umabot hanggang sa ilang lugar sa Visayas. Una sa balita si Edniel Parosa. Edniel? 3 na ang napaulat na nasawi habang 4 ang sugatan, Yuel at Karen. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao, alas 7:37 ng umaga. Sa report ng Police Regional Office 12. Go ahead, Daniel. Sa report ng Police Regional Office 12, pawang mga sibilyan sa Soxargen, itong mga reported casualties sa mga oras na ito. Una nang binanggit ni Police Master Sergeant Robert Tagun, Tactical Officer ng General Santos Police, na isa sa mga unang nai-report na patay ang nadagaran ng gumuhong residential area. Batay sa initial na assessment ng pulisya, isang landslide area ang naitala. Ilang mga infrastruktura ang naapektuhan, kabilang ang 2 paaralan, 2 ospital, 14 na commercial establishment at 2 residential houses. Nagpakalat na rin ang pulis ng 390 search and rescue personnel, 23 mobile units at 100 tauhan sa iba't ibang vital installation. Sa iwalay na pahayag, sinabi ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros na 4 na rehiyon ang pinaka-apektado ng lindol maliban sa Region 12. Ito ay ang Region 11, Region 9 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Massi Mindanao. Pakinggan natin si Jose Cabreros. Pero naramdaman din po sa iba pang mga regions ng Mindanao at dito rin sa Bisaya. Na pinsala sa Region 9, 11, 12 bar, merong mga nag-collapse na mga buildings at saka mga tulay. Nakataas naman na ang red alert ng Operations Center ng OCD, maging National Interagency Coordinating Cell. Sa ngayon ay palipad na patungo sa General Santos City ang team mula sa Office of Civil Defense dito sa National Capital Region upang pangunahan itong rescue at iba't ibang uri ng assessment at response kaugnay pa rin nitong malakas na lindol sa Southern Mindanao. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, Leader H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Imbis na mga leksyon, lindol ang sumalubong sa unang araw ng klase sa Sarangani matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol na naramdaman hanggang sa mga katabing lalawigan. Maraming gusali ang nagiba, pati ang ilang paaralan ay hindi pinalagpas ng lindol na kasing lakas ng pinaghahandaang The Big One sa Metro Manila. Ang mga detalye tinutukan ni Dustin Bayog. Sinalubong ng malakas na lindol ang Sarangani ngayong unang araw pa naman ng pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral.
Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, niyanig ng 7.8 magnitude na lindol ang Sarangani kaninang alas 7:37 ng umaga na may lalim na 33 kilometro. Natagpuan ang sentro nito sa Maasim, Sarangani kung saan agad itinaas sa intensity 7 o mapapinsalang antas ng General Santos City kabilang iba pang mga katabi nitong mga lalawigan. Agad din sila naglabas sa tsunami warning o banta ng pagtaas ng alon sa buong Sarangani, Davao Occidental, buong Sulu Archipelago, Zamboanga del Sur at Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Inabisuan ng mga residente na agad na lumikas at magtungo sa mga matataas sa lugar. Walang pinatawad na naturang lindol kung saan maraming building ang nagiba at mga establishmento na nawasak. Isa sa napuruhan ang General Santos City kung saan makikita sa mga video online ang pagguho ng ilang mga building. Kasama sa gumawa pinagtatayo ng kapwa nating estasyon ng Love Radio sa Jensan. Dama rin ang tindi ng lindol sila paralan sa Davao del Sur kung saan agad na nagsuspinde ng klase at trabaho ngayong araw. Habang nagtala rin ng ilang sugatan at panandali ang kawalan ng malay ang ilang mag-aaral sa isa pang paralan sa Davao del Sur. Makikita rin ang paggalog ng mga estudyante na ito sa Davao Occidental kung saan makikita rin ang pag-iba ng isang shed kung saan naroon ang mga estudyante. Samantalang nakapagtala ng isang 6.7 na lindol sa Balut Island, Sarangani at Davao Occidental na isang malakas na aftershock dulot pa rin ng lindol. Habang nagsasagawa na rin ng agarang operasyon, ang ilang ahensya ng pamahalaan para sa pagtulong sa mga apektadong residente. Una rito naglabas din ng payag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan inatasan lahat ng concerned agencies na umaksyon para sa pagresponde sa mga naapektuhan, paghahanda sa mga evacuation centers at pamamahagi ng relief goods at supply. Sinuspende niya rin ang lahat ng klase sa lahat ng apektadong lugar sa Mindanao. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bag ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay naman ang lindol sa Mindanao, itinaas sa high alert ni Manila Mayor Isko Moreno ang buong lungsod upang ipag-utos ang inspeksyon sa mga gusali at iba pang paghahanda kung sakaling makaranas ng mga pagyanig. Narito ang report ni Tina Nolasco. Agarang ipinag-utos si Manila Mayor Isko Moreno sa mga tanggapan at frontline agencies ng pamahalaang lungsod ng Maynila na itaas ang high alert status kasunod ng naitalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Sa isinagawang directional meeting, agad na inatasan ng alkalde ang Office of the Building Official, Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office, Manila Department of Social Welfare, Department of Engineering at Public Works, Manila Police District at School Division Office ng Maynila na magsagawa ng inspeksyon at paghahanda sa mga pampublikong gusali, paaralan at iba pang kritikal na pasilidad sa lungsod. Ito'y upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at ang kahandaan ng pamahalaang lungsod sakaling makaranas ng aftershocks o anumang pagyanig sa Maynila. Patuloy namang pinapaalalahanan ng mga Manilenyo na manatiling alerto, kalmado at sumunod sa mga abiso ng otoridad. Para sa MBC TV Network News, ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Apektado na rin ng nangyaring lindol ang operasyon ng mga paliparan kung saan maraming flights na ang kanselado. Ang mga huling update ihatid live ni Giselle Ricafort. Giselle? Miss Kay, kanselado yung 17 flight matapos kang umuga yung magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kabilang dito yung 11 flight ng Cebu Pacific kagaya ng 5J4843 Iloilo to General Santos, 5J4844 General Santos Iloilo, 5J998 General Santos to Manila, 5J993 Manila to Jensan, 5J994 General Santos to Manila at yung 5J995 Manila to Jensan. Kasama rin yung 4 na flight ng PAL Express, kabilang yung 2P2357 Cebu patungo sa General Santos, 2P2358 General Santos patungo naman sa Cebu. Gayon din yung 2P2455 mula dito sa Maynila patungo sa Jensan. Gayon din yung 2 flight naman ng Philippine Airlines, kanselado rin, partikular yung PR453 Manila Jensan at yung PR454 Jensan patungo naman dito sa Manila yan. Inanunsyo rin ng CAAP yung temporary suspension ng airport operation doon sa General Santos Airport matapos ang malakas na pagyanig doon.
Epektibo yung notice to airmen o yung notam hanggang mamayang 3:00 ng hapon. Ayon sa kaap, kasalukuyan ng sumasalang doon sa kanilang initial assessment yung lahat ng air navigation facility, mga kagamitan at yung operational capability para matiyak na ligtas at yung integridad ng airport operation doon. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa Deezer 8 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sa ibang balita, tuloy ang Senate Blue Committee o Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw ng Gatchalian Block kaugnay sa pag-imbestiga sa anomalyang flood control projects. Bagaman dumalo sa Senado, hindi umattend sa hearing ang 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico na siyang ikinadismaya ng mga senador. Magbabalita si Raymond Adpaas. Dismayado ang mga senador na kasapi ng bagong majority sa hindi pagsipot ng 18 mga bodyguards na nagsabing sila ay nag-deliver ng mali-malitang pera sa mga sangkot sa flood control scandal. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, nakadidismaya na hindi sila dumating upang ilahad ang kanilang pahayag sa isang formal na pagdinig at kanila itong panunumpaan. Sabi ni Gatchalian, hindi dapat namimili ang 18 bodyguards ng forum na kanilang pupuntahan. Paniwala ng senador kung alam nilang katotohanan ang kanilang dinadala, ay dapat hindi sila matakot humarap kahit saan at kahit kanino. At nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Muli namang tinawag ni Senador Erwin Tulfo na siyang itinalagang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na How Xiao o Peke ang isinagawang pagdinig noong Huwebes dahil wala ito sa record ng Senado. Hindi dapat pinapayagan ng Senado na basta nilang magtutungo sa kanilang mga nagpapakilalang testigo kahit wala naman silang mga ebidensya. Sabi ni Senador Erwin, napakadaling mag-akusa gaya ng ginawa ng 18 tinawag niyang Maleta Boys at pati siya ay idinamay, ngunit mahalaga na magpakitang mga ito ng ebidensya na magpapatunay sa kanilang testimonya. It was not a legitimate Blue Ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Sa sinagawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 Maleta Boys. Kaugnay sa di umaray milyon-milyong kickback mula sa flood control projects na dineliver daw nila sa ilang mga opisyal, kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentan dokumento, resibo, o anumang konkretong patunay. Dahil wala sa pagdinig ang 18 tinawag na Maleta Boys ay ang nagpresenta lamang ay sina NBI Director Melvin Matibag, ang DOJ Prosecutor General Richard Fadulion, Attorney Karen Bato ng Office of the Ombudsman at mga opisyal ng DPWH at iba pang ahensya. Dumating din naman sa Senado ang 18 bodyguards, ngunit hindi sila dumalo sa hearing. Sila ay sinundo sa baba ni Senador Robin Padilla at dumiretso sa kanyang opisina para magsagawa ng isang news conference. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, isa na ngayong two-time WTA 125 champion si Filipina tennis ace Alex Ayala matapos nito magkampiyon sa 2026 Birmingham Open laban kay Nikola Bartunkova ng Czech Republic. Ang makasaysayang tagumpay ng Pinoy Pride, tinutukan ni Matchpoint Millie Borja.
Nasungkit ni Filipina tennis star Alex Ayala ang kanyang kauna-unahang kampyonato ngayong season matapos talunin si Nikola Vartunkova ng Czech Republic sa finals ng Birmingham Open. Nagpakita ng matinding tibay si Ayala upang maitala ang 5-7, 6-3, 7-5 na panalo kontra sa dati niyang doubles partner sa isang mahigit 2 oras na laban. Ito ang ikalawang WTA 125 title sa karera ni Ayala. Naging makasaysayan din ang tagumpay para sa 20-year-old Filipina athlete dahil ito ang kauna-unahan niyang panalo laban sa isang Manila Czech sa professional tour. Matapos makuha ang tropeyo, nagpahayag si Ayala ng pasasalamat at sinabing nagsisilbi itong motibasyon upang mas pagbutihan pa niya ang kanyang laro sa mga susunod na torneo. And I am so honored to be lifting this trophy today, but lifting this trophy does not mean that I will be among the greats yet. So I'm motivated to keep working, and I'm grateful for the part that this trophy has played in my journey. Naging matindi ang bakbakan sa ikatlo at panghuling set kung saan ang babante si Ayala sa 5-3 at muntik nang maisara ang laban. Ngunit nakabawi si Vartunkova at nakatabla sa 5-5 matapos mabreak ang serve ng Filipina. Hindi naman nagpatinag si Ayala at muling na-break ang kanyang kalaban sa 11th game bago tuluyang maisara ang panalo sa panghuling laro ng set. Tinapos niya ang laban ng magkamali si Vartunkova sa isang mahalagang palo na lumabas sa court. Matapos ang tagumpay sa Birmingham, tutungo naman si Ayala sa Queen's Club Championships kung saan haharap siya sa isang qualifier sa main draw. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Ang mga pinakahuling update sa lindol na yumanig sa Sarangani patuloy nating tututukan. At sa MBC TV Global, Israel muling umatake sa Gaza. 22 patay, 36 sugatan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Suspendido na ang mga klase sa Davao City, bunsod pa rin ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasabayan ng malakas na lindol ang unang araw ng pagbubukas ng klase sa Davao City dahilan upang suspindihin ng lokal na pamahalaan ang mga klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Gayon din ang trabaho sa mga tanggapan ng lokal at pambansang pamahalaan ngayong Lunes, Hunyo 8. Ayon sa mga otoridad, ipinatupad ang suspensyon bilang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro, kawani ng gobyerno at ng publiko habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon matapos ang pagyanig. Samantala, gumuho ang bahagi ng pader sa harapan ng Mabini National High School sa Bangkal, Davao City kasunod ng lindol. Nagdulot ito ng pangamba sa mga estudyante na nasa loob ng paaralan nang mangyari ang pagyanig. Dahil sa insidente at sa deklarasyon ng City Government of Davao na suspendido ang mga klase, agad na pinauwi ang mga mag-aaral bilang bahagi ng mga hakbang sa kaligtasan. Ayon kay Alfredo Baluran, pinuno ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, nakaranas ang Davao City ng Intensity 5 na lindol. Nanawagan din siya sa publiko na manatiling kalmado at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso at update mula sa mga otoridad. Patuloy namang nagsasagawa ng inspeksyon ang mga kinaukulang ahensya sa mga paaralan at iba pang infrastruktura upang matukoy ang lawak ng pinsala dulot ng lindol at matiyak na ligtas ang mga pasilidad bago muling gamitin ng publiko. Para sa MPC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang live-in partner ng isang person deprived of liberty o PDL matapos pagbabarili ng riding in tandem suspect sa harap mismo ng Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, lungsod ng Bago, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Maria Luwila Foster, 41 anyos, residente ng Barangay 2, Bayan ng Manapla, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr.,
hepe ng Bago City Police Station. Bumisita lamang si Foster sa kanyang live-in partner na si alias Ramel sa NODG. Subalit kakalabas lamang ng compound ng pagbabaril ng mga suspect. Ang mga suspect sakay ng isang motorsiklo na pawang nakabonet at itim na t-shirt na bilis na tumakas matapos ang krimen. Ang biktimang mayroong tama sa kanyang mukha na ikinasawi nito na at na-recover sa crime scene ang isang bala at slag ng kalibre 45 na pistola. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang 2 taong gulang na batang babae matapos matagpuan lumutang sa isang hinukay na hukay sa likod ng kanilang tahanan sa sitio Adilfados, Barangay Gintigian, Ormoc City. Batay sa investigasyon ng Ormoc City Police Station 2, iniwan muna ng ina ang bata sa pangalaga ng kanyang hipag habang siya ay nagtungo sa sentro ng syudad upang bumili ng mga gamit sa paralan. Pagbalik ng ina at pagtingin sa bata, napansin niyang nawala ito sa kanilang paligid, kaya agad siyang humingi ng tulong sa mga kapamilya at mga residente upang hanapin ang paslit. Matapos sa paghahanap, alas 8:30 ng umaga, natagpuan ang bata na nakalutang na sa isang excavated o hinukay na hukay sa likurang bahagi ng kanilang bakuran. Hindi agad ay paalam sa barangay official o pulisya ang insidente dahil naniniwalang pamilya na isa itong aksidenteng pagkalunod. Patuloy pa rin nagsasagawa ng kaukulang dokumentasyon verification ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Nito si R32 Jimmy, angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na makapagbabalik eskwela ang isang 19 anyos na binatang college student, residente ng Barangay Giliw, San Carlos City, Pangasinan, matapos itong malunod sa ilog. Batay sa ulat ni San Carlos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Binaventura Benavides III, nagresponde ang kanyang mga tawan sa reported drowning incident at nabatid ng biktima ay kasamang naligo sa Agno River sa kanilang barangay ang kanyang mga kaibigan. Pasado alas 4 ng hapon at habang ito naglalangoy ay nakaranas ng muscle cramp at humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Ngunit dahil sa malalim at hindi kayang sagupain ang lakas ng agos, kaya humingi na ng tulong sa mga otoridad. Magkatuwang na nagsagawa ng rescue operation ng San Carlos CDRMO at Aguilar MDRRMC at pasado alas 4:30 ng hapon na recover ang katawan ng binata na wala ng malay na agad itinakbo sa paggamutan, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH32, na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naarakip sa probinsya ang itinuturing na wanted ng Taguig City na nahaharap sa kasong pagnanakaw. Namatay nito ng otoridad sa barangay ng Alang-Alang, Lapinig, Northern Samar. Iniulat ng PNP Lapinig na itong wanted ay 25 taong gulang at naninirahan na ngayon sa nasabing bayan. Sa report ng PNP, 3 taon na nagtago sa batas sa nasabing wanted. March 29, 2023, nang ibaba ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region o NCR Branch 153, Taguig City ang warrant of arrest sa kasong qualified thief laban sa nasabing wanted. Gayunpaman, may piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Kasalukuyan itong nasa Lapinig Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at ibabiyahe ito patungong Taguig. Patuloy ang pagpapaigting pa ng PNP Northern Samar sa kanilang kampanya laban sa mga wanted person. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, matagumpay na nauwi nina Cici Rondina at Bernadette Pons ang silver medal sa AVC Beach Tour Pingtung Open na ginanap sa Taiwan. Habang bigo naman ang Alas Pilipinas Women's Indoor Volleyball Team na matalo ang Australia sa nagpapatuloy na AVC Women's Cup sa Candon City sa Ilocos Sur. Ang mga sports update ihahatid ni Matchpoint Millie Borja. Nagkamit ng silver medal ang Alas Pilipinas Beach Volleyball tandem na sina Cici Rondina at Bernadette Pons matapos mabigo sa finals ng AVC Beach Tour Pingtung Open laban sa Australian duo na sina Talikwa Clancy at Steffi Fejes sa Chinese Taipei. Nagpakita ng matinding laban ng tambalang si Pons sa unang set
subalit hindi nakasabay sa ikalawa at tuluyang natalo sa score na 19-21, 12-21. Sa kabila nito, naitala nila Rondina at Pons ang kanilang pinakamataas na naging pwesto sa isang AVC tournament bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa Asian Games sa Japan sa Setyembre. Kasalukuyang nakafocus ang dalawa sa kanilang pagsasanay para sa Asian Games habang nakabreak muna sa kanilang mga tungkulin sa Premier Volleyball League. Samantala, sa mundo pa rin ng volleyball, nalasap ng Alas Pilipinas Women's Indoor Volleyball Team ang una nitong pagkatalo sa AVC Women's Cup matapos mabigo sa Australia sa 5-set games sa Candon City. Naitulak ng Pilipinas ang match sa deciding 5th set at nakalapit pa sa score na 10-9 matapos manalo sa isang block touch challenge. Ngunit agad nakabawi ang Australia sa pamamagitan ng sunod-sunod na 4 na puntos upang makakuha ng kontrol sa laban. Pinangunahan ni Caitlin Odea ang Australia with 17 points habang nagdagdag si Lara Maric ng 16 points. Sa panig naman ng Pilipinas, nanguna si Eliza Solomon na may 23 points habang nagtala si Nina Itang ng 13 points. Dahil sa pagkatalo, bumaba sa 1-1 record ng Pilipinas matapos masweep sa unang laban ng Uzbekistan at nakatakdang harapin ng Kyrgyzstan ngayong araw ng Lunes. At siya ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagbabalik ng ating balitaan para sa ating ulat panahon ngayong unang araw ng pasukan, bahagyang huminang epekto ng southwest monsoon o habagat na siyang nakakaapekto na lamang sa bahagi ng Ilocos Region at Zambales. Kaya asahan ng mga kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa nabanggit na lugar. Habang isolated rain showers o biglaan at panandaliang ulan ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa dahil naman sa pag-iral ng localized thunderstorms. Sa ngayon, walang binabantayang sama ng panahon ang Pag-asa at wala ring nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng bansa. Patuloy nating tinututukan ang sitwasyon ng naiwang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Upang makahingi ng update, nasa linya na natin si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, sir, magandang tanghali po. Si Yuel at Karen po ito sa DZRH TV. Magandang hapon po, sir. Yes, ma'am, sir. Magandang hapon din po sa inyo. Opo, so far po, gaano nakarami yung aftershocks na naitala ho natin mula nung 7.8 po kanina? So, as of 12 p.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 183 aftershocks. And out of the 183, siyam po ang naramdaman ng mga tao. And yung magnitude range would be from magnitude 1.3 to 6.7. So, 6.7 yung pinakamataas natin. Kanina po naglabas tayo ng tsunami alert sa coastal areas. Sa ngayon po, still naka-up pa po ba ito o inalis na po natin? Naka-up pa rin kasi as of now, meron pa rin tayong nare-record sa ating sea level gauges ng pagtaas ng tsunami waves. So kapag nag-flat na ito, then we will we will lift that tsunami warning. But as of now, hindi pa natin i-lift kasi may mga nare-record pa tayong mga tsunami waves na based on our sea level monitoring stations. Director Bacolcol, magandang hapon po. Si Karen po ito. Director, ano po ba sa inyong pag-aaral, pagsusuri po, ano ang naging sanhi o kumbaga saan po nanggaling itong napakalakas na lindol? Yung source po ng lindol natin o yung nag-generate ng lindol is the Cotabato Trench. This is one of the 6 na active trenches sa bansa. And ito rin po yung nakapag-produce ng magnitude 8.1 earthquake noong 1976. And in fact, we will commemorate the 50th anniversary of that event. 8,000 people died during that event. So it's the same trench that generated the magnitude 7.8 event kanina. Oh, so active pa po pala itong trench na ito, yung Cotabato Trench, tama no, Director? So, ito po ba ay konektado rin po ba sa ilang pang mga lugar sa Mindanao at hanggang gaano po kalaki o kahaba ito? Mahaba-haba din po itong Cotabato Trench na ito
And again, it's more than 100 kilometers kasi it's capable of generating an 8.1 event. And again, it's the same trench that generated the 8.1 event 1976. And meron din tayong mga aftershocks last year coming from the Cotabato Trench. Okay. So hanggang ngayon talagang dapat i-advise muna natin yung ating mga kababayan dyan na stay outdoors, wag muna bumalik sa kanilang mga bahay dahil baka may crack pa. At the same time, talagang lumikas, Direktor, hanggang let's say hanggang ngayong gabi para bilang pag-iingat dito sa tsunami. Yes po, hindi naman natin masasabi kung hanggang ngayong gabi. Kapag nag-stabilize na yung sea level readings natin, then we may lift the alert level, the tsunami warning. Panghuli na lang. Pero yung mga, yung mga bahay na nasira, may visible damage. So muna sila pumasok doon. Baka kasi hindi ito nasira during the main shock, baka masira ito during strong aftershock. So they need to consult their local or city engineering office and seek further advice. Panghuli na lang po on my end, ano po yung lugar na pinaka natamaan ho ng lindol na ito, and paalala po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon dahil yung huli kong kausap namin dun sa kasama ho namin sa trabaho sa area ay hanggang ngayon nararamdaman nila yung malalakas pa ho na aftershocks. Okay, so ang pinaka matindi talaga is sa General Santos City, intensity 7. So when we say intensity 7, that's considered as destructive. Now, yung paalala natin sa ating mga kabayan, kapag may malakas na aftershock, they do the duck cover and hold. And again, as I mentioned, huwag mo na sila pumasok, bumalik sa kanilang mga bahay kung may visible damages ito, visible cracks. Kasi, again, kung hindi man ito nasira during the main shock, baka totally masira ito during a strong aftershock. And finally rin po, on my end, Director, about the tsunami warning, ano po, lalo na po sa mga nagpaplano pong maglayag, ano pong inyong paalala, inyong pong abiso at the same time, if ever po may mangyari, ano po yung ma-generate, gaano kalaki na waves po ma-generate nitong tsunami, pero sana wag naman po. Yung, again, based on our calculations, more than 1 meter yung tsunami waves. Pero kung titignan natin yung 1976 earthquake, although mas malakas yun kasi 8.1, nakapag-generate ito ng 8 to 9 meter tsunami waves. So, tandaan lang natin kapag nasa coastal community tayo or nasa coastal areas, kapag may malakas na lindol na halos hindi ka na makatayo, kapag napansin natin na biglang bumagsak yung dagat, at kapag may roaring sound coming from the sea, kahit isa man lang dito sa tatlo yung ating ma-perceive, then we have to move to a higher place immediately. Kasi wag na po tayo maghintay ng advisory from the office kasi it would only take minutes. Katulad ng nangyari ng 5 minutes lang after the main shock, dumating yung tsunami waves. Maging mapagmatsyag po tayo, lalo na sa mga coastal communities, yung nabanggit nyo po, na tatlong, sabihin na natin, sa mga physical signs, maririnig naman at mararamdaman po yun, no, Director Bacolcol, sir? Yes po, yes po. Wag na tayo kumuha pa ng cellphone and mag-Facebook Live. Okay po. Takbo ka agad. Yes. Yun. Maraming salamat po, Director Bacolcol, sir. At alam namin sobrang busy rin po kayo ngayon. Thank you, sir. Maraming salamat din. Dr. Teresito Bacolcol, ang Director ho ng FIVOX. Sa iba pang balita, muli na namang nagsagawa ng mga pag-atake ang Israel sa Gaza kontra sa Palestinian militant group na Hamas matapos ang US-brokered ceasefire deal. Yan at ang iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Gaza, muling naglungsad ng mga pag-atakeng Israel at tinamaan ang isang police station na pinapatakbo ng militanteng grupong Hamas kung saan 9 na katao nasawi at 20 naman ang nasugatan. Habang aabot naman sa 13 namatay at 16 nasugatan sa isang malaking tent encampment sa bahagi naman ng Khan Yunis. Naganap ang mga insidenteng ito kahapon habang pinapangunahan ng Egypt ang panibagong ceasefire talks sa pagitan ng Israel at Hamas. Kung matatandaan, humupa ng ilang buwan ang labanan sa reyon matapos ang ceasefire deal na hinain ng Estados Unidos.
Gayunman, wala pa rin napagkakasunduan na magkabilang panig ukol sa pagtatapos ng sigalot at sa muling pagbangon o rekonstruksyon ng Gaza. Samantala, balita naman mula sa Nigeria, aabot sa 360 hostages ang narescue ng mga otoridad sa Borno State matapos ang isinagawang intelligence-led operation. Sa ulat ng pulisya, ang mga biktima ay nadakip na isang militanteng grupo sa nasabing bansa sa ilalim ng jihadist militant group na Boko Haram na ang ilan ay bitag na nila ng ilang taon. Habang may mga bangkay rin ng mga batang natagpuan dahil sa extreme exhaustion at epekto ng malupit na kalagayan kanilang naranasan habang bihag ng mga militante. At sa iba pang balita, patuloy ang mga hakbang at pananaliksik para makahanap ng mabisang lunas sa nagpapatuloy na paglaganap ng Ebola na patuloy na nakakapekto sa maraming bansa sa Central Africa. Ayon sa World Health Organization o WHO, nasa 600 suspected cases pa rin ang naitatala habang 113 suspected deaths naman mula sa naturang sakit. Kung kaya't sa inisyal na plano ng WHO na tatawaging Joint Continental Preparedness and Response Plan ay kinakailangan nilang makalikom ng pondong aabot sa $518 million. Layunin nito na suportahan ang mga bansang may naitalang kaso ng Ebola upang mapalakas ang kanilang kahandaan, paggamot at mga hakbang sa pagkontrol sa paglaganap at pagluba ng sakit. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kapapasok ko na balita, nagpapatuloy ang natatanggap natin malungkot na balita update dyan ho sa Lindol sa Sarangani o Southern Mindanao. Umakyat na ho sa 8 ang naiulat na nasawi. Alamin natin ang report mula kay Edniel Parosa. Edniel? Alright, babalikan natin ang report ni Edniel Parosa kung saan 8 na nga po ang napaulat na nasawi. Problemado ngayon ang ilang heritage advocates sa peligrong dulot ng kontrobersyal na Southern Access Link Expressway o SALEX project. Maliban kasi sa mga puno sa Quirino Avenue, hinihinalang sasagasa rin ang proyekto sa ilang cultural sites ng Maynila. Ang buong detalye sa report ni Arnold Herrera. Mga pinutol na puno sa kahabaan ng Quirino Avenue. Ito ang naging laman ng mga balita kamakailan kasunod ng patong-patong na batikos laban sa itatayong Southern Access Link Expressway o SALEX project. Pero maliban sa mga puno gaya ng Narat Acacia na markado na ring putulin o earth ball, nanganganib din naman ng mapinsala ng proyekto ang aabot sa 50 cultural at historical landmarks sa Maynila, batay sa ulat ng mga heritage advocates. Sa mapping na isinagawa ng grupong Manileños for Heritage, tinatayang apektado rin ang ilang estruktura sa Ermita at Malate, gaya ng Casa Tesoro, isang mansyon na itinayo mula pa noong 1901 at naging piping saksi sa mga nagdaang gyera. Kabilang din sa mga posibleng maapektuhan ng expressway ang Malate Church, Fort San Antonio Abad at Paco Park, mga colonial landmarks mula pa noong panahon ng Espanyol. Hindi man direktang masasagasaan, may posibilidad din umanong madali ang ilang gusali sa Philippine General Hospital at sa University of the Philippines, Manila. May ilang gusali rin umano na inaasang matatakpan sa oras na maitayo ang expressway. Samantala sa ating panayam kay Diego Torres, co-founder ng Renacimiento Manila, kinwestiyon nitong Department of Environment and Natural Resources kung nasusunod nga ba nito maputol ang puno, punta ka sa DNR. Baliktad, no? Ang pupulin dapat ng DNR, at this is a room para sa kanila, para magnilayan nila, or mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang nafu-fulfill natin yung mandato natin bilang agency? O tayo mismo yung nagpapahintulot doon sa pagsira sa kalikasan? Sa panahon kung kailangan natin yung DNR bilang mapagmatsyag, kailangan natin sila ngayon dahil doon sa climate crisis. Dumipensa naman ng SMC at iginiit na maliban sa aprobado ito ng DENR ay masusian nilang pinag-aralan ang disenyo ng SALEX. Pansamantalang sinuspinde ang tree cutting sa Quirino, pero inaasang susunod na pupuntirihin ng proyekto ang mga puno sa Rojas Boulevard. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan na natin ang ulat ni Edniel Parosa mula sa Office of Civil Defense kung saan 8 na ang napaulat na nasawi. Edniel, go ahead. Yoel, 8
na nga napaulat na patay bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao kaninang alas 7:37 ng umaga. Sa pinakauling update mula kay Office of Civil Defense spokesperson Johnny Castillo, bukod sa mga pumasok na report mula sa Sargento Region 12, may mga report na rin napaulat o nanggaling mula sa Region 11 o Davao Region. 3 sa mga ito ang reported casualty mula sa Davao Occidental, 3 mula sa General Santos City at 2 mula sa South Cotabato. Maliban dito ay patuloy pa rin bine-verify ng Civil Defense Office itong mga reported na injured o mga nasaktan bunsod ng insidente. Pakinggan natin itong may tinimpayag ni OCD spokesperson Johnny Castillo. Meron tayong mga initial na reports na natanggap mula sa Davao Occidental, sa Jensan, sa South Cotabato, at saka ganoon din sa iba't ibang areas pa. No? Ito nga po yung mga apektado, no? Mga injured na mga kababayan natin na dahil sa nangyaring paglindol. May mga bine-verify din po tayong mga casualties, no? O yung mga hindi nakaligtas kasama dyan sa Davao Occidental, sa Jensan, sa South Cotabato. Pero again, ito po ay mga initial na datos at kinukuha po namin on the ground yung mga ulat po tungkol dito. Ang tinig ni OCD spokesperson Johnny Castillo. Sa ngayon, Yuel, ay nasa Villamor Air Base na yung ilan sa mga matataas na opisyal ng OCDF Department of National Defense upang pangunahan itong gagawing assessment, inspection at of course response operations para sa ating makabayang biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa may area ng Sarangani at General Santos City. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa update, Edniel Parrosa. Sa mundo ng showbiz, matapos ang matagal ng usap-usapan tungkol sa hiwalayang Ryan Bang at Paula Huyong, nagsalita na ang TV host comedian. Si Ryan tuluyan ang kinumpirmang kanilang breakup, ngunit nilinaw na hindi cheating ang dahilan. Narito ang report ni Showbiz Angel. Tuluyan ang kinumpirma ni Ryan Bang ang kanilang hiwalayan ng non-showbiz fiancé na si Paula Huyong. Sa isang vlog ni Vice Ganda, inamin ng TV host na single na siya mula pa noong Enero. Siyempre sa relationship, meron din akong kasalan. Pero I never cheat. Hindi totoo yun, mga sinasabi ng mga tao na yung mga may kutob. It was called off not because you cheat. Never. Si Ryan, aminadong nagkaroon din ng pagkukulang, ngunit pinilitan niyang ayusin ang kanilang pagsasama. Sa kabila ng breakup, labis pa rin ang pasalamat ng TV host sa pamilya ng kanyang dating kasintahan. Pero mo malaking bagay yung cultural differences. Yes, I think kakaiba pala yung paniniwala, makaiba yung gawi, tsaka makaiba pala thinking, lalo na pagdating sa marriage. Taong 2023 nang magsimula ang love story ni Ryan at Paula hanggang sa ma-engage noong sumunod na taon. Ngunit September last year nang unang umugong ang kanilang hiwalayan matapos mapansin ng netizens na burado na sa social media account ni Paula ang kanilang pictures ng TV host. Para sa MBC TV Network News Point Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Muli po paalala sa ating mga kababayan lalo sa Southern Mindanao, gaya ng sinabi sa atin ni FIVOX Director Teresito Bacolcol, naka-up pa rin ho yung tsunami alert. Kaya ingat ho at lumikas na, huwag na magdalawang isip at yan ay para rin sa ating kaligtasan. And of course yung aftershocks ay magtutuloy-tuloy din. Kaya ingat ho sa ating mga kababayan dyan sa Southern Mindanao. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Martes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.